Ito nakakatawa tong balita na to, matatawa kayo dito, promise. Putsang ina niyan. Itong lalaki dito nasa kanan. Oo, ano to congressman to. Oo, one Pacman party list. Putang ina, antindi talaga ng mga taga-gobyerno, putang ina mga salot talaga. Tingnan mo. Army reservist 'yan. Reservist. Oo, nung 2020 lang yata naging Army Reserve ito. Puta, general na siya ngayon. General na siya. Hindi to nag-aral ng military, hindi to nag-PMA, hindi to baka nag-ROTC lang to gagon to, baka nag-Boy Scout lang. Pero itong mokong na ito, pucha, general ng rango niya ha, general. Tang ina talaga, no? Ano kaya nangyari sa militar natin, ba't naging ganito? Pucha, ito nakakatawa, yung nasa tabi niya, yan ngayon yung AFP Chief of Staff. Yan yung pumalit kay Browner, si Naparete. Oh, yan yung pumalit kay Browner, nagpakahirap yan sa academy. Tapos, putsang ina niyan, nakipaglaban yan sa mga terorista, komunista, Mindanao, kung saan napadala. O, bata pa siya, sundalo na siya, putang ina, mantakin mo, mas matindi itong congressman na ito. Mas marami pang award sa kanya. Gago talaga no? Pinaglalaruan pati yung mga uniformado natin, tapos tuwan-tuwa kayo. Tapos tuwan-tuwa tayo, hayop na yan. Ito, panoorin nito balita, tawa ko ng tawa rito, kaya naman pala galit na galit yung mga retired generals, mga retired military personnel. Kasi putya, nagpakahirap sila, ilag sila ng ilag sa bala, tapos itong mokong na ito, hindi natin alam. Itong mokong at ogag na ito, di natin alam kung saan niya nakuha itong mga award niya, anong mga ginawa niya, tumalon ba siya sa eroplano, dumapa ba siya sa Granada, para makuha niya itong mga award na to. Putang inang Pilipinas to, abnormal na talaga. Naging sobrang kontrobersyal si dating One Pacman Party List Congressman Mikey Romero dahil One Pacman Party List, Representative Mikey Romero. Oh, sige, putang ina, basta sugarol talaga. So, ang daming award. sa kanyang uniforme. Ito pa lang si Romero, ginawa ng isang general sa AFP Reserves. Na-confirm ang kanyang appointment nito lamang August 13. Ito po siya, kasama si August 13, nito lang. Nito lang siya, naging super general. Inang inan yan. Paano naging general tong gagon to? Di nga kahit isang bala, wala mang ipinutok yata ito eh. Sa bundok, walang yan. Ano to? Binili mo ba yan, boss? Saan galing? Ano ba yan? bagong AFP Chief of Staff si General Antonio Navarrete. Pero po, agaw pansin, ang dami po ng nakasabit na mga awards sa uniforme ni Mikey Romero. Ito po yung mga badges na mga medalya. Ito po yung mga badges naman na qualifiers. Ano ba yan? Binibili ba yung rango sa Armed Forces? Binibili ba yung award? Alam ko pag award, pinaghihirapan yan Anak ng toka, congressman. Sana all. Naging reservist po siya nito lamang mga 2020 at 2021. Kumpara kay Navarrete, ito po ang ating bagong Chief of Staff na isa pong combat veteran. Puchak, Chief of Staff, combat veteran. Mas marami pang award yung hindi nakipag-away. Hindi nakipaglaban. Mas marami pang award. Saan ka naman? Puta, ganyan pinagtatawanan ng ibang bansa ang Pilipinas. Sabihin nila, ay talaga, puta, paano naging generaling gagong yan? Hindi ka marunong magmarcha yan. Baka pinagmarcha mo, tikas pahinga, hindi alam yan. Tikas pahinga. Putang inan yan. Ayop. Sabagay, sabi nga nito ni Banateros Lab ko to, si Lisa Marcos, ganun din, ang daming award. Si Larga doon, ginawa. Tangina, lahat na ginawa niyo sundalo. Nagpapakahirap sa training yung mga tao, tapos lahat ginawa niyo sundalo. Si Erwin Tulfo, ginawa ring sundalo. Tangina, puro baliw. Ito naman, Mikey Romero, si Lisa Marcos, si Larga doon, puta, nilagay sa Coast Guard. Navy ba o Coast Guard? Visit yan. Hay, nako, tangina Pilipinas, ito bulok. Na pumasok ng AFP noon pang taong 1990. So mga 36 years ago, kumpara po ninyo kung ilan po ang kanyang mga medalya kumpara kay Mikey. Okay. At lalo naging usapin ang mga military awards na umunoy natanggap ni Mikey Romero. So para po mas malinaw ang litrato, tingnan po natin ang picture ni Congressman Romero. Nakuha po ng website na Rising Tigers Magazine. Si Romero kasi ay hindi lang ng Rising Tigers Magazine na Man of the Year. Puta, naging Man of the Year pa. Putang inang award dyan. Man of the Year ang hayop. Sige. 2026. Okay, dito po, mas malinaw mga military awards and mga Tang ina, intindi Brigadier General Michael Romero. Ay, Diyos ko. Tang ina niyan. Nakakadiri ang putyang sundalo yan. Brigadier General, putang ina niyan, hindi ka marunong magmarcha. Baka nagmarcha yan, patras, tsaka patagilid. Baka nagki-creep walk yan. I always have a man's mindset of throwing impossible dreams. For me, nothing is impossible to achieve. Putang ina, mantakin mo, talaga naman. Mantakin mo naging general ka, wala ka naman silbi sa bayan. Hayop yan. Talaga namang matindi ang mindset mo, boss. Mas nauna ka pa maging general kaysa sa mga nakikipagrambulan dyan sa mga NPA sa bundok. Ano kaya ang pakiramdam ng mga sundalo natin na yung rango pinamimigay lang sa mga ganitong klase ng mga tao? Ano kaya sa tingin ninyo? Nagdidemanda to. Magaling magdemanda to si Mikey Romero. Alam niyo ba kung bakit nagkakilala si Saldico at saka si si Arnie Tevez at si Banat Bay? Oh, dahil dito kay Mikey Romero. Kaya dinimanda ni Mikey Romero dinimanda ni Mikey Romero si Banat Bay noon. Natatandaan niyo yung kay Manny Pacquiao, yung dinimanda, magkakasabay sila si Trixie, si Pastor Kibuloy, si Banat Bay. Dinimanda sila nito dahil doon sa binanatan nila yung stadium ni Manny Pacquiao. Na nagsayang siya ng pera, putya, dinimanda siya nito. Putangin na to, sumbungero. Ayop na yan. Ngayon naman naging Brigadier General na po siya. Ang galing. Palakpakan natin mga bossing, ang galing. Ano kayo pakiramdam ng mga militar? Putangin na, baka mag-NPA na lahat ng militar dahil sa ginagawa ninyo, pinamimigay niyo yung
Pinamimigay niyo yung pinaghihirapan na Rango, walang hiya kayo. po si Romero sa litatangkuhan ng Rising Tigers Magazine. Palakin lang po natin para po mas malinaw. Yan. Utangin na, pag tinanong mo siya kung para sa yung award na yan, di niya alam. Ay siguro baka nag-donate siya ng kung gaano kalalaking pera para bigyan siya ng mga ganitong award. Ito best in ano, yung isa sa baba best in swimsuit. Yung isa naman best in nightgown. O best in question and answer naman yung nasa taas. Tangina baka daw hindi marunong gumamit ng radyo to, baka hindi marunong, hindi magaling yan. Oo, pag tumatawag sa mga bodyguard niyan, radyo yan, over, lalabas na ako. Ilabas yun na yung Land Cruiser natin na bulletproof. Tangina nakakaya, nagpa-picture pa yung chief of staff, tanga rin eh. Tangina chief of staff ka na, nakipaglaban ka sa gera, 36 years yung experience mo, tapos mas mataas pa yung, mas marami pang award sa'yo si Romero. Saklap, bes. Ito po ang sinasabing pinaka-controversial. Oh, tama ka dyan, alam ko to, magpe-pension pa yan. Utang ina niyan, pera ng taong bayan na mantakin mo, yung mga military personnel ngayon, kailangan nilang maghulog para may pension sila. Itong ogag na ito, putang ina, may pension daw yan ha. Magkakaroon pa siya ng pensyon, walang kahirap-hirap, sang kapang yaman na may pensyon pa. Sana all. Ang award ni Romero. Tsaka baka dahil general yan, yung mga bodyguard niyan, baka naman ano pa, sa military pa. Ay, siyempre yung mga general, may mga security personnel yan eh. O baka dahil brigadier general, baka naman may bodyguard pa yan from AFP ha. Tangina yan, kakapal ng mga mukha ninyo. Ito pong kulay blue na merong 3 puti na stripes. Yan po ang Gold Cross Award. Bakit po kontrobersyal? Ito po ginagawad lamang sa mga combat veterans nagpakita ng direct gallantry, bravery, or valor during Puta, may Gold Cross Award siya. Ha, hindi to kahit kailanman nakipagbarilan sa masasamang loob, pero putya may Gold Cross Award siya. Saan ka naman? Ilan yan? Hayop na Pilipinas ito. combat. Ito po ang 3rd highest combat medal na binibigay ng AFP. Sabi nga ng isang Gold Cross awardee na nakausap ko kagabi, napakahirap po makakuha nito, dadaan ka talaga sa butas ng karayom. At lalong imposibleng makakuha ito ng isang taong hindi pa raw napapasabak sa digmaan. Hindi lang po yan, may 4 pa na medalya na ngayon nakwestiyon. Ito po, ang Luzon Anti-Dissidence Campaign Ribbon, binibigay sa mga sumama sa counter-insurgency campaigns ng gobyerno sa Luzon. Antindi sa Luzon, anti-dissident. Mga lumaban sa komunismo. Putang ina, paano ka nagka-award niyan, boss? Saan mo ba nakuha yan? Sa recto? Hayop naman talaga, oh. Sa AP Awards and Decorations Manual, minimum requirement para sa campaign ribbon na ito ay 6 months deployment sa counter-insurgency operations. Ito naman po ang Visayas Anti-Dissidence Campaign at ito naman ang Mindanao Anti-Dissidence Campaign Ribbon. Dapat din 6 months minimum na participation sa kampanya doon po sa lugar na ito. Ito, Luzon, Visayas, Mindanao, lumaban sa komunista, yung ulol na yan. Nakita mo ang kinis? Puta yan, ang galing-galing. Ang galing-galing nyo talaga. Putang ina, oy, Browner. Hayop kayo, oy, gibo. Putang ina kayo. Kaya pala naging opisyal yan si Tariela. Putang ina, kahit pala tanga, pwedeng magkaroon ng mga medalya na ganyan. Ito naman, nasa bandang baba. Yan po ang Kalayaan Island Group Campaign Ribbon. Kailangan mo ng 2 months immersion sa Kalayaan Island Group. O kung tawagin natin ngayon ay Spratly Island. Tayo na, nagpunta pa siya ng Kalayaan Island. Putsang ina niya, baka sa YouTube lang nagpunta yan sa Kalayaan Island. Paano nagkaroon ng award yung hayop na yan? Dalawang buwan po. Ito naman po, kung mapapansin ninyo, itong mga tuldok-tuldok na ito. Yan po, dami. Tuldok po na bakal na yan, ang opisyal na tawag yan ay appurtenances. Pero sa mga sundalo, ang tawag nila dito ay kuto. Kung magawaran ka ng isa pang karagdagang Gold Cross, halimbawa, pwede ka magdagdag ng kuto sa iyong ribbon. Ang ilan po sa mga ribbon ni Romero may 4 na kuto. Ibig sabihin, paulit-ulit na raw siyang binibigyan ng award ng parehong medalya. So yan po, nakatiga-4 na paulit-ulit. Sa isang pahayag, sinabi ni Romero kahapon na hindi naman niya hiningi ang mga award niya at kusang binigay raw ito ng AFP. Ano yung regalo kung saan binigay sa'yo? Ang ina niyan? Ang lulupit. Ang lupit mo, boss. Kusang binigay sa'yo, basta naglalakad ka na lang ganyan, napili ka, gano'n. Anak ka ni Lord. Kusa lang daw binigay sa kanya, hindi niya hiningi. Dapat mo lang tinanong mo. Di ba binigay sa'yo yung award, binigyan ka ng Blue Cross Award. Yung award na yun, napakahirap pala makakuha nun. Sana binigay sa'yo, alam nila, ginagago ka nila. Hindi ka naman nakipaglaban para sa Pilipinas. Paano ka nagkaroon ng award yan? Sana hindi mo tinanggap. Siyempre, bago ibigay yan sa'yo, sasabihin sa'yo, ito boss, i-award ko sa'yo Blue Cross Award dahil sa iyong tapang sa paglaban sa mga komunista sa Pilipinas. Teka, hindi naman ako nakipagbarilan ha. Huwag mo bigay sa akin yan, ano ka ba? Ano lang sasabihin ng mga sundalo na nakipag-away? O eto, sa Luzon, Visayas at Mindanao, bibigyan ka namin ng award na ito dahil sa iyong katapangan sa pakikipaglaban sa mga NPA sa Luzon, Visayas, Mindanao. Teka, hindi pa naman ako nagpunta ron para dyan ha. Wala naman ako matandaan ha. Huwag mo ibigay sa akin yan. Di sana tanggihan mo, gago ka pa. Binigay sa'yo, hindi mo ginawa, inalagay mo pa sa dibdib mo. Hindi ka nahihiya. Hindi ka nahiya, boss. Inang mga walang hiya. Kayo talaga mga mayayaman kayo. Walang hiya kayo. Lahat binibigay sa inyo. Si Bongbong ganito rin eh. Walang hiya, oh. Kanya. Tumulong din daw siya sa AP modernization at sumama sa mga tinatawag niyang frontline mission sa Pag-asa Island, Batanes, Basilan at sa Hulo. Bagay naman na dapat niya pahalagahan. Ang tanong lang, sapat ba ang mga pagdalaw o pagbisita niyang ito para mabigyan ng mga combat awards na bihirang-ihirang? Yun na nga, combat awards. Ibig sabihin, combatant ka. Ibig sabihin, nag-armas ka, nilabanan mo yung mga kalaban ng Estado.
Hindi mo naman ginawa yun. Nagpunta ka lang pala, nag-ribbon cutting ka lang. Papatinanggap mo 'tong mga award na to. Sabi ko na nga eh, malaki siguro na itulong niya ito. So kung sino talaga yung magbibigay ng pera sa armed forces, putang ina, pararangalan nila yan. Oh, it's by the looks of it, ganun ang nangyari rito. Sa mga tunay na veterano ng digmaan. Kakahiya naman. Kakahiya naman yan. Dinatawa lang ako sa balita na yan. Tawan-tawa lang ako sa balita na yan, mga bossing, kaya pinakita ko yan. Oo. Okay, panoorin nga natin mga bossing, yung mga nagkainitan sa kamera patungkol sa budget. Ha, nagkainitan sa kamera patungkol sa budget. Ito si ito yung pinsan ni Bongbong to eh, Saring Kupal. Putang ina nito, ang galing lang din ito manita pero wala naman nagagawa yung mga palinitan niya. O, panoorin natin yung away nila sa Congress. Ulitin ko, last year ko pa ito tinanong. Nung third reading, and I even wrote you regarding this, no? Malaki po yung kontrobersya sa DPWH projects, no? I requested last year nung third reading, I requested the chair na ilabas yung budget per districts at ilabas yung budget per party list. Summarize, para alam natin magkano yung total per district at magkano yung total DPWH per party list at saan pumunta yun. Ngayon lumabas na po yung NEP ng DPWH. I am requesting again, na sa NEP pa lang, i-post po natin sa ating website yung budgets per district para makita ng lahat yung mga budget ng DPWH per district at yung budget ng DPWH per party list at saan po ito napunta. Sasabihin ulit, hindi po ito kasama sa DBCC. Pero last year, kailan pa ako magkakaroon ng opportunity? Last year, tinanong ko yan nung third reading, sumulat ako hanggang ngayon, walang sagot for the 2026. So, palampasin na natin yung 2026, 2027, bakit hindi po natin, kung talagang gusto natin ng transparency, bakit hindi natin ipakita magkano ang budget per district, magkano ang budget per party list at saan po ito napunta? Representative Yanko, what is contained in the NEP? In the NEP itself, if you would look at the budget of DPWH, meron na rin naman pong mga totals doon per DEO. So there's a regional total, there's also a total per district engineering offices. So those information are actually already contained in the NEP itself and later on when the HGAB is filed. Hindi po kaya i-total yun ng ordinaryong mamamayan, Madam Chair. 772 pages yun, hindi mahanap yun. Why don't we make it easy for them na ipakita, okay, simula sa Alam district. mo, maganda yung sinasabi ni Toby Chanko dito na bawat party list, bawat congressman, ilagay kung magkano yung budget nila. Tapos kailangan makita ng tao. Sabi nung tarantadong babae na to, pumalit yung saldi ko. Nandoon naman na, computing na lang nila. Putsang ina niya, pahirapan niyo pa yung Pilipino. For transparency, dapat spoon feeding pagdating sa information, lalong-lalo na pag pera. Kailangan spoon feeding yan sa taong bayan. Hindi naman accountant yung mga taong bayan pag mamanumanuhin niyo pang i-add. Lagay niyo na, congressman ganito, party list ganito budget. Para hanapin natin kung saan napunta yung ganun. Ito total budget, ito mga proyekto, ito total budget, ito. Tsaka doon, can you tell me, paano ko hahanapin doon yung pinopost ng party list? How will we know sinong party list ang proponent dun sa budget na yun? Kung hindi po natin ilalabas. Representative Yanko, again, there are no proponents for the project. So like if you would look at the HGAB in the NEP, you would see that there are totals for district engineering offices. So there is actually no way to us be able to create a summary of what are proposed by party list members as opposed to district representatives because there are no such thing as. Meron po yan, Madam Chair, huwag hindi matay pinanganak. But again, for the information that is being asked for, which would be. Upal, pwede ba yun? Congressman ka, wala kang proyekto? Tangin ninyo, huwag na kayo mag-congressman. Ano sinasabi niya? Wala nang budget ang ano. Wala nang budget wala nang insertion ng Congress. Wala na silang mga proyekto, ulul. Sabi ni Chubby Chanko, ulul, wag mo ako lokohin, tagal-tagal ko na rito. Kupal ka, pwede ba yun? Diyan kumikita mga congressman. Kaya gusto ko ilabas yung mga numero kung magkano yung mga nakuha nila para at least may listahan na tayo as early as now. Alam natin kung sino yung mga binigyan ng pabor ng pamahalaan na ito. Para malaman natin. Putya, ayaw ilabas si Swansing. Sabi niya, hindi, meron na. Wala nang budget mga congressman. Anong ulul? Walang budget congressman. Nagsilayas na yan dyan. Puro magnanakaw yan. Ano ka ba? The summary of the budget per district engineering office, per regional office, they're all contained there in the NEP, within the DPWH budget itself. Makikita niyo po yun, naka-separate out po yan sa NEP. Within the DPWH budget, you already have the totals per district engineering office, and in the annexes, you have there the line items in terms of the project. So, lahat po ng impormasyon na yun, nandun na po yun sa NEP at sa HGAB. Madam Chair, nakasulat po yun sa NEP pero hindi po nakatotal per district. Kaka-check ko lang po. Manloloko ka pala eh. Yan tong babae na to, magkalayo yung mata. Sinungaling, kakacheck lang pala ni Toby eh. Anyway, yun lang po hinihingi ko. So, pwede bang, kasi yung DPWH budget is 772 pages. So kung hahanapin po yan ng mga kababayan natin, mahirapan po sila. Hindi ba pwedeng padaliin natin, ihiwalayin lang natin? 772 pages, putsang inang yan, babasahin mo ba yan? Si Bongbong, di niya babasahin yan. Si Bongbong, di babasahin ni Bongbong yan. Ako, putsang ina, pinakamaraming page na nabasa ko, ilang comics na. 772, putang ina, ganito kakapal yan. Hahanapin ko kung magkano yung budget ni Congressman ganito. Putya, hindi ko alam kung nasan siyang page dyan. Iisa-isahin ko mula page 1 hanggang 700. Ang ina niyan, kung yung congressman ko si Franz Pumarin, hahanapin ko kung gaano kalaki ninakaw niya. Pahihirapan mo pa ako. Ilagay mo na. Yung mga proyekto per district, yun na po ang hiling ko. Pwede po ba? May I differ for the answer? The expert on the matter, the Vice Chairperson of the Committee on Appropriations, defending the budget of the Department of Public Works and Highways, Representative Romeo Momo, to respond to the query of the Honorable Chanco. Yes, Madam Chair, thank you. Ang totoo lang, in every DEO, meron tayong total budget and then meron ding naka-line ng mga projects, no? So, ang ibig sabihin siguro ni Honorable Chanco is yung mga nakalagay ng mga project ang ipa-scale natin, ano, i-post natin. But yung projects na yun, madaling hanapin sa mga DEOs, no? DEOs natin, in fact, sa mga
mga accounts ng mga DEOs, yung mga yung Facebook accounts ng mga DEOs, nandoon naka-post yung ating mga projects. Madam Chair, hindi po para sa atin yun, para sa kababayan natin, para madali nilang makita. Hindi po para sa akin. Dahil tayo, pag hiningi natin sa DO, ibibigay. Pero may mga projects po na nasa NCR, nasa region, hindi po siya nakatotal per district. Pero dapat yun pasok dun sa district. So, ang hinihingi ko lang po is pagsamahin, simplihan, para makita ng kababayan natin ano po yung budgets per district. Yun lang po. Well, I think, Madam Chair, yung pinapost naman din ng mga regional offices at saka region, it's not for us, congressmen, but it is for everyone, especially doon sa constituents natin, doon sa ating mga distrito. Madam Chair. Madaling access po yun sa lahat ng mga Ang sinasabi nga, kumuha na nga kayo ng summary ng listahan ng lahat ng mga proyekto ninyo para alam ng mga tao. Halimbawa ako, taga 3rd District ako ng Quezon City. Pupuntahan ko lang, 3rd District Quezon City, ito yung budget, ito yung mga proyekto. Hindi yung putsang ina, pahihirapan mo pa ako, hahanapin pa isa-isa. Ilagay nyo na doon. Bawat tao dyan sa Congress, ba't tamad-tamad nyo? Oo, accessible nga yan. Ang problema nga, hindi naman lahat aral, hindi naman lahat merong capacity. So para ang tao matuto na rin mag-imbestiga sa sarili nila, napupunta ba sa tama ba yung tao na binoto nila, hahanapin namin yung mga proyekto, yung mga ano nila, at least madali naming makikita, hindi yung putsang ina, pahihirapan nyo pa kami maghanap, mga gago. DEOs, meron silang mga publications actually. Madam Chair, very quick clarification with the question of Kong Chanco. Yes, given that the time of the Honorable Tiangco is up, yes, I would now like to recognize Just a very Deputy Speaker Dan Kern. Quick clarification para lang pong malinawan. Hindi po kasi magkapareho ang DPWH District Engineering Office vis-a-vis sa Congressional District Office. O talagang salita na naman yung mamamatay tao ng mga bata, di umano. O talagang salita na naman si Garin, no? Pagdating talaga sa pera, maraming alam to. Anak na toko to si Garin, no? Nakialam ka na naman, di ka na makasali. Walang iya ka. Kamusta na yung mga namatay sa dengue siya dahil pinatuturukan mong visit ka. Ewan ko rin baka taga ano ba probinsya nito? Taga dyan yata to sa Bacolod ba to? Iloilo ba tong visit na ito? Ewan ko, binoto ng taong bayan to. Tanga rin ng mga constituents nito. Mga tanga kayo kung sino bumoto rito sa hayop na ito, mamamatay tao daw to eh. Dahil mga batang namatay dahil dito, di umano. Tangina ninyong bobobo nyo, binoto nyo yan. Sa misnomer kasi yung ibang Congressional District, akala mo halos walang budget, but actually hindi kapareho nung District Engineering Office and yung Congressional District Office. So if I may, Madam Chair, may we request for purposes of answering the Honorable Chanco that he be instead furnished a total allocation on a regional basis that will be more reflective of equitable distribution, if indeed it is. Madam Chair, since the Honorable Garina replied to my manifestation, can I be given a chance to reply? Go ahead, Representative Tiangco. We'll give you, with the indulgence of the other House members who are listed for interpellation, maybe give the Honorable Tiangco time to manifest. Would that be amendable? Okay, with the concurrence of the other House members, Honorable Tiangco, go ahead po. Madam Chair, the only reason I will manifest is because there was a reply, no? Otherwise I would have been finished. No, yun lang ako. It's exactly the reason why. Kasi nga iba po yung District Engineering Office, iba po yung Congressional District. Kaya nga ang sinasabi ko, palabasin kung ano yung budget per Congressional District. Kasi nga po yung per District Engineering Office does not mean na yun po yung budget sa distrito na yun. So yung sinasabi po ni Congresswoman Garin, yan po ang precise reason na gusto ko hiwalay siya per district. Yun lang po, Madam Chair. Thank you, Representative Tiangco. Thank you, Representative Garin. We will again relate this Madam this Chair. matter for DPWH. Madam Chair. Yes, Representative Garin. Very brief interjection. Importante lang po. I think the DBCC can answer that question. Kasi dumadaan lahat ng budget, binabawasan nga nila yung allocation. For example, for DPWH, may mga regional, national, district allocations. So ano pong basis ng DBCC? Anong parameters in determining ano yung mga proyekto na importante in terms of need, in terms of population, in terms of land area? Ano po ba ang basis nitong mga allocations na ito per district, per region, at yung mga national projects? Meron po kayong parameters niyan? Okay, we'll allow Secretary Kim to respond very quickly, and then we'll move to our next interpellator from the majority. Go ahead, Sekim. Madam Chair, Your Honor, as to the evaluation. Maraming salamat kay Lalia Marqueses. Mabuhay ka. Lalia Marqueses from Italy. Shoutout sa'yo. Metric used. Well, number one po, as per our evaluation, ang natanggap po natin ng mga proposal mula sa DPWH ay naka-arrange according to the implementing unit, which are district engineering. Nyo, dapat i-abolish na yung DPWH na yan. Hayop na yan. I-abolish na yan. Walang kwenta ang mga hayop na yan. Wala nang silbi ang mga yan. Pakinggan natin mga bossing yung ano. Ito pala yung magaling na natin. Panoorin natin yung napakagaling nating DPWH secretary. Dapat kasama ito sa i-abolish tong walang hiya na ito eh. Puchang ina nito. Namasyal na naman, nagturo na naman, baka manuno ka. Walang hiya ka, Vince Dizon. Ano na naman pinaggagawa mo dyan? Ano na naman yung dinadrama mo, Vince Dizon? Sige, sabi nga dito, in-inspection ng San Juan River bago umapaw. Putang inang yan, ano nangyari sa inspection mo, gago? Impeksyon ka. Isa kang impeksyon sa bayang Pilipinas, kupal ka. In-inspection niya yung dagat, ay yung ilog, akala naman niya hindi aapaw pag nagpunta siya, ulul. Puro katuro, puro kayabang. Yung ginawa mong kalsada niya sa EDSA, ilang bilyon yan. Sabi mo, 5 taon tatagal yan. Putya, 6 na buwan pa lang, nabakbak na, hayop ka. Buisit na Vince Dizon ito. Ano na naman ang kaipalang pinagagawa nito? Turo na naman ang turo, baka manuno ka. Alam mo, sa lahat na nagtuturo, ito yung putyang na hindi na mamatanda. Siguro kakaturo nito, sa daming itinuro nito, baka namamagana yung betlog nito, sa daming nang naituro nito. Baka manuno ka. Pasok. Sabi yan, pag nakita nyo na dito, pag hindi nyo nakikita yung bakal, pag sa mga
1 p.m., 1:30 p.m. kahapon umapaw na to. Dahil sa sobrang lakas ng ulan. At the same time, bumobomba kasi tayong Ayan na naman, putang ina, oh. Tumuturo na naman yung gago. Nakita nyo yung ginawa nila doon sa isang sa yung picture na kumakalat, putya, hinihigop yung ilog, yung tubig sa ilog, tapos itinatapon doon sa ilog din. Okay nang inan tong mga tao na itong abnormal. hihigop tayo ng tubig na si Araneta papunta sa mga pump natin. Dito din natin pinapato. So, pero pagka ito napuno, wala na tayong magpapatuan. So, kulang pa rin ang kailangan natin gawin. Kahit na may konting relief, may mga nagsasabi sa atin kanina na mabilis na manghumupa and hindi ganun kataas kamukha ng previous years. Ibig sabihin, kulang pa rin talaga tayo ng pagtatapunan ng tubig. So, ang nakikita nating solusyon dito para malagdagan yung capacity, kailangan tayo magtayo ng mga detention yung pag-iimbakan ng tubig sa taas. So, meron tayong identified ngayon sa Kaingin Bukid. Problema, maraming ISA. Sabi mo alam. Tangina mo, ikaw lang nakakaintindi ng sinasabi mo, gago. Kahit na gaano karami yung turo mo dyan, turo dito, turo dyan, may ganito, may ganyan, gago. Hindi nga totoo yung sinasabi nyo, hindi, ang daming baha. Kaliwat kanan yung baha, wala namang ganyang baha nung panahon. Ngayon nagganyanan na, paano mga magnanakaw, pare-parehas kayo, mga hayop kayo. Bisip na ito. Si Tugadi, yung DPWH Secretary, hindi naman naging DPWH Secretary si Tugadi. DOTR si Tugadi, Diego Latigo. Ang DPWH si Mark Villar. Shout out kay Myra, Myra, dyan sa Malaysia, mabuhay ka. Shout out JYM Tailoring, Sabah, Malaysia. Mabuhay ka, God bless you, salamat sa iyong ayuda. So makikipag-usap tayo sa QC para magtayo tayo ng retarding basic law. Kasi huwag ibang way, kasi pag napuno na talaga to, wala na tayo kasi ito, tuloy-tuloy na to hanggang Pasig. Kapag ang Pasig, tsaka yung San Juan, same level na, wala na pupunta na to. Ano gagawin natin? Ha? Higupin mo. Tarantado. So kailangan na tuloy-tuloy yung dredging natin. And pagkaan tayo. So pinapunta lang ako dito ni Pangulo para i-check lang kung kumusta tayo. Tangina, pinapunta daw siya ni Pangulo para i-check kung kamusta tayo. Tapos, anong gagawin? Ano mangyayari? Okay nang ina ninyo, puro kayo bisita. Ano yan? Bisita iglesia? Ano yan? Mahal na araw? Tarantado. Dahil ito gawin mo, Beans. Lahat ng tubig dyan, gumawa ka ng linya, hihigupin papunta sa mga bahay ng mga congressman. No? Kaya sa bibig ni Lisa Marcos, gano'n. Sa Malacanang, nyo sa kwarto nila yung tubig, dalhin nyo ron. Tangina, para quits-quits naman tayo, lahat tayo bahain. Putyang binabaha yung mga mahihirap lang kayo, mga mayayaman kayo, gaganda ng mga suot nyo, mga ulul kayo. Kaya gawin nyo, higupin nyo yan, tapos tangina, itapon nyo sa mga bahay nyo, lunurin nyo yung mga pamilya nyo, gano'n. Puro kayo gago, pupunta kayo dyan, dadalaw lang kayo, hindi kayo kailangan dumalaw dyan, kailangan mawala yung baha, mga tanga. Putang ina, baha na nga, makikita pa yung mga pagmumukha ninyo, lalong maiinis yung mga Pilipino. Wala naman kayo natatapos, puro kayo simula, wala kayo natatapos, puro kayo plano, meron tayong ganito, meron tayong ganyan, gago, ang taas-taas ng baha. Tangina nyo, mga sinungaling kayo. Pero yun, kaganoon talaga kalakas yung ulan. Kaya napupuno na itong pagtatapunan natin ito. Anong gagawin nga natin? Pabubungan mo yung Pilipinas. Utang ina ninyo. Gamitin nyo yung pera ng taong bayan, palagyan nyo ng bubong yung buong Pilipinas para hindi tayo inuulan. Para walang baha, gago, matagal nang umuulan. Ngayon lang ba umulan sa mundo? Tagal nang umuulan sa Pilipinas. Ba't lagi pag umuulan, laging baha? Utang ina nyo, wala kasi kayong mga proyekto, mga tarantado kayo. Hindi naman problema yung pagbabaha, okay man lang yung ulan, okay man lang yung magbaha ng saglit. Ang problema, putang ina yung baha, lagpas tao. Mga magnanakaw kasi yung mga amo ninyo. Kailangan mag-evacuate. Kaya sinabihan ko kanina si nanay. Pag hindi na nila nakikita yung mga bakal dyan, yung mga ship fire, kailangan mag-start na sila mag-evacuate. Kasi ibig sabihin nun, nagkapakapaw na to. At pagtuloy-tuloy pa rin yung Yes, puta na wala nagawa yung mga pinagsasasabi mo, hindi nakatulong sa Pilipinas yan. Pero ano naman, ang report sa atin, 6 hours bumaba yung tubig. So 1:30 umapaw. At 8 p.m. bumaba rin yung tubig. 6 hours, bumaba yung tubig. 6 hours, putang inang yan. Alam mo, pag nagtrabaho tao, 8 hours lang. Nantakin mo to 6 hours. Ano to? Ano to, trabaho? 6 hours daw yung tubig bago bumaha. Putya, mabilis na yun, gago ka. 24 oras lang meron tayo sa isang araw, binawasan nyo parang 6 na araw. Ay, 6 na oras. 24 hours, 18 hours na lang. 18 hours na lang natira, matutulog pa tayo, kakain pa tayo. Putya, nagsayang tayo ng oras, 6 na oras. Bago bumaba yung baha, walang hiya ka, Vince Dizon. Ang ina, palibhasa, nasa rooftop ka. Palibhasa, nasa mga penthouse kayo, mga kondo, kaya hindi nyo nararamdaman to. Putang ina, kamot ka ng kamot ng ulo. Kaya nagbabara yung mga kanal dahil sa balakubak mo, kakakamot mo eh. Kapag bumaba na yung San Juan River, nakapag-pump na tayo. So pag-siyaman tayo sa pag-rescue tayo na pump para mas mabilis. And siguro by 8 p.m., wala na tubig sa pasabot na. Pero nakita din, yung dami ng basura doon, kaya hindi natin. Pero buti ka, maganda yung mga ingit natin. And may pump tayo, mapapapaw natin, basta hindi tayo bunod. Pero dito, pag napuno na to, wala tayo matangkunan. So next step, doon tayo magtatayo ng mga pag-impact na tubig. Para bago bumaba pa dito, bago bumaba sa river, sasaluhin mo doon. Para tatagal bago bumaba bago umapaw yung San Juan. Ayan na yung panghigop. Putang na yung tubig sa ilog, hinigop, nilagay din sa ilog. Ano mo, Vince Dizon? Gago, dapat yung bunganga mo yung ilagay dyan. Ikaw ang humigop niyan, buwisit ka.
Visit na yan, oh. Galing! Yan na yung ano. Yan na yung makina nila walang silbi. Putang inang yung makina na yan, oh. Yan yung nakita natin may picture, humihigop sa ilog, dinadala din sa ilog yung tubig. Visit na yan. Hayop! Oh, di ba? Oh, masaya ba kayo sa mga balita na yan? Di ba? Ang ganda-ganda ng balita. Panoorin natin yung balita ni Erice. Oh, yung gigil na gigil si Claire Castro dahil dito sa balita na ito ni Erice. Oh, panoorin natin itong interview ni Erice sa kay Corina Sanchez. Dito gigil na gigil si si Madam Impactang Claire eh. Sabi niya, Sa isyong ito, makakasama natin ngayon Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Kung Edgar, maraming salamat. Good morning, good morning. Nandito ka ngayon. Corina. Okay, teka muna, yung unang-una. Una lang, tapos iiwanan na natin siya. Ano yung sinasabi ni Yusek Claire Castro? Ano ba yung galit niya sa'yo? Sabi niya, parang gusto ko maging spokesperson ni Pangulo dahil wala raw akong karapatan na magpahayag nung naiisip ng Pangulo. Tingin ko hindi niya naunawaan yung sinabi ko o ayaw niya unawain. Kasi ang Hindi niya naunawaan, bobo yun eh. Oo, Impactang bobong Claire Castro yun eh. Sabi niya, hindi ka naman daw spokesperson, so hindi ka naman daw dapat magsalita. Gago. Hindi spokesperson si Erice, pero si Erice ay isang congressman, meron siyang constituency, at isang Pilipino. So kapag palpak ang presidente, kahit sino sa mga Pilipino pwedeng magsalita against yung palpak ng presidente. Claire Castro, walang gustong umagaw ng iyong pagiging spokesperson dahil bobo at tanga lang ang gustong maging spokesperson ni Bongbong Marcos. Wala siyang makuha. Tangina sa tinagal-tagal, sa dami ng dumaan na mga spokesperson ni Bongbong, ikaw lang ang tumagal. Bakit? Kasi ikaw yung pinakatanga. Claire Castro, ikaw yung pinakatanga na spokesperson, kaya tumagal ka dyan dahil tanga rin si Bongbong. Dahil ang tanga, ang na-attract niyan, puro tanga lang din. Puro bobo. Hindi kaya ng isang matinong tao ang maging spokesperson ng walang silbi na tao. Ikaw lang. So yung pagiging spokesperson, matagal nang inaalok yan kahit kanino walang tumatanggap. Ikaw lang ang tumanggap dahil patay gutom ka. Ganun yun. Claire Castro, ikaw na, sa'yo na yan. Walang gusto. Kahit ako, alokin ako ngayon ni Bongbong eh. Bigyan ako malaking pera. Boss, di palitan mo si Claire Castro. Wag na, uy, fuck you. Fuck you. Ayoko. Ang ina ninyo. Mantak nyo, magsisinungaling ko sa taong bayan. Yan ay papakain ko sa pamilya ko pag sisinungaling sa taong bayan. Mga walang hiya kayo. Oh, kaya wala threatened to si Claire Castro kasi pag hindi na spokesperson si Claire Castro, magbubuti na sila ulit. Oo, mga patay gutom na ulit yung pamilya niya. Wala namang gustong kumuha. Ikaw, may kaso ka, kukunin mo si Claire Castro, makukulong ka bukas din. Ganun kabobo yan. O, kaya yung sinasabi dito ni Erice, hindi niya naintindihan o ayaw niyang intindihin, pero mas naniniwala ako dun sa bobo siya. Kaya hindi niya maintindihan yung mga sinasabi ni Erice. pahayag ko naman ay hindi para sa Pangulo. Ang pinapahayag ko bilang kinatawan ng mga mamamayan ay kung ano yung naririnig ko, ano yung nararamdaman ko na pahayag ng mga sentimiento ng mga mamamayan. Ang sinabi ko kasi, walang mangyayari dyan sa sinabi ni Pangulong Marcos na may papakulong yung kay kakasuhan si Speaker Romualdez. Kasi babata yan doon sa mga una-una ng mga pahayag ng Pangulo na wala naman nangyayari. Isang taon na nangyayari, sabi niya may makukulong, sabi niya Independent People's Commission, sinabi niya ICI, sinabi niya 1 million houses, sinabi niya 20 pesos. Lahat ng puro bola lang, salita lang. So, nararamdaman ko yung mga sinasabi ng mga mamamayan. Dapat unawain nila yung pahayag ko. Pahayag ng mga mamamayan ng mga binabaha, mga driver na naaabala, na mahalang gasolina, pahayag ng mga naglilimas ng baha sa kanilang mga tahanan sa madaling araw na hindi nakakatulog dahil sa baha. Yan yung pahayag nila, yan ang sentimiento nila. At dapat maging bukas sila diyan. Hindi ito paninira, ito ay constructive na kritisismo kung Yan sinasabi natin, sabi ni di ba? Bukas ang Pangulo sa lahat ng gustong makipag-usap sa kanya. Di ba pinapakalat nila si Inday Sara daw ay gusto makipag-usap kay Pangulong Marcos. Bukas ang Pangulo sa pakikipagdialogo. Ito nga ginagawa ni Erice, putang na galit ka na eh. Sinasabi nga ni Erice kung ano yung sentimiento ng taong bayan. Kung bukas kayo sa pakikipagdialogo, dapat naiintindihan nyo. Dapat iniintindi nyo at ina-acknowledge ninyo, well noted doon sa sinabi ni Erice, we'll look into it and we will try to improve. Sorry sa mga constituents niya kung hindi kayo satisfied, we will try our best to satisfy you. Ganon. Dapat ganon. Pucha, hindi eh. Galit kagad, nangangagat kagad eh. Pucha, asong-aso kasi to si Claire Castro, palibaso walang utak eh. alam lang, kasi pag natutulog, kailangan gisingin mo eh. Matagal ko, lahat ng mga sinabi ko sa mga previous privilege speeches ko, lahat nagkakatotoo eh. Halos lahat nagkakakitaan yan. Halos lahat nagkakatotoo. I've been serving government for 51 years. I've been involved in local and national politics. So, si Ma'am Claire, nagkakalookan yan eh. Kaya lang siguro bumalik siya sa Caloocan para maging grounded yung kaisipan niya. Kasi nung nasa Malacanang siya, parang hirap yun, walang isip eh. Walang isip, tika Caloocan pala yan eh, si Claire Castro. Tapos po siya nang gulo-gulo dyan sa Caloocan. Sabi niya wala daw krimen sa Pilipinas. Gago Claire Castro, maglakad ka dyan sa bagay. Yung ganyan itsura ni Claire. Tangina kahit paglakad sa country, walang magpapansin dyan eh. Baka sabihin, ay putang na yan, yung baliw yan. Huwag niyo lapitan yan. Alam ng taong bayan kung gaano kabaliw si Claire eh. Pag bumabayan ng Caloocan, naglakad dyan doon, puta iwasan ng tao yan. Iwasan niyo yan, tangina nangangagat yan. Baka mandura yan. Oo, so matagal na kasi si Claire Castro. No, hindi na yata umuwi ng Caloocan, kaya hindi niya na alam yung sentimiento ng mga taga-Caloocan. Nakaranas lang ng nakaranas lang ng karne, nakaranas lang ng aircon, nakalimot na sa kahirapan, Claire. Ha? hindi niya nararamdaman yung katotohanan sa baba. Ayun. Ang programa po namin ang tawag ay Memo. Yun, Mema. Oo. Baka ganun lang yun. Saklap naman nun, Claire Castro, inaasar ka ni Coring, oh.
Sabi ni Corina Sanchez, mema ka lang daw. Tiyangin na yan, boba ka kasi. Wala na, Claire Castro, hindi ka na kahit media, hindi ka na nire-respeto. Palagay ko nga, kahit pamilya mo, hindi ka na nire-respeto sa kabaliwan mo eh. Kung ako nga anak mo, kung ako anak mo, putang ina, isaswap kita sa lapis. Isaswap kita sa lapis. Ipapalit kita bukas na bukas din. O putya yung nanay ko, pengen ako 2 lapis, papalit ko yung nanay ko. Tangina, baliw na eh. Mema ka pala eh, mema eh. Ano ba kailangan kasi, may balik eh. So, Pero kasi alam mo, pagka yung misis ko, dadaldal, parang tahimik na lang, hindi na ako bibigyan. happy wife, happy life. Okay. Okay, happy Yusek o happy life. Okay. O napag-usapan ng Caloocan, Kong Erice. Ano ang sitwasyon ng basura sa inyo? Ano sa palagay mo ang punot dulo nitong basura problem natin? Di ba Alam mo, marami na sa Caloocan? hindi naman sa Caloocan lang. Buong Metro Manila, saka lahat ng mga urban centers dito sa ating bansa ay nakakaranas ng ganyan. Sapagkat systemic yung problema. Hindi lang yung collection. Is collection kasi, siyempre corruption din yan. Kasi nga yung kontrolado sa Metro Manila. O yan yung sinabi ni Erice. O tingnan ninyo kung anong sagot ni Auntie Claire. Balikan natin yung si Erice Memia. O tingnan ninyo kung anong sagot ni Auntie Claire Castro. O diyan sa sinabi ni Egay Erice. O ito lang, wait lang ha. O ayan na, putang ina, mangangagat na naman to. Mangangagat na naman to si Claire. O sige, pasok Claire Castro. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento, ile-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So hindi siya pwedeng iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Putang ina mo. Pag sinabi ng tao, may basihan yun. Pag sinabi ng mga Pilipino na naghihirap, may basihan yun. Pag sinabi ng Pilipino, ay, sawa na kami Kong Erice. Sa baha, putyang ina, ibig sabihin, binaha sila. Pag nagreklamo ang tao, ibig sabihin, meron silang hindi magandang naramdaman. Claire Castro, bobo ka talaga. Alam nga naman malungkot ang tao kung masaya buhay niya. Alam nga naman magreklamo ang tao kung ang mga pamilya nila, napapag-aral nila yung mga anak, napapakain nila yung mga anak nila, pamilya nila, nabibilan nila ng mga gamit, papaaral nila sa magandang eskwela, bibigyan nila ng baon, maayos 3 beses ang araw sila kumakain, may ipon pa sila, hindi binabaha yung mga bahay nila, hindi sila apektado ng pagmamahal ng presyo ng mga bilihin na afford naman nila lahat. Kung gano'n ang tao, tingnan mo may magrereklamo, Claire, tanga. Magrereklamo ang tao kapag naramdaman nila yung hirap. Gano'n naman talaga, halimbawa, na natusok ka ng karayom, sabi mo, aray, kasi aaray ka. Hindi ba alam nga naman hindi ka naman natutusok, putang ano, umaaray ka, cancer na yan. May cancer ka na nun, pag umaaray ka, aray, ang sakit. Wala naman tumusok sa'yo, pero masakit. Puta, may cancer ka na nun. So, lahat ng tao kapag may nararamdaman, ang unang-unang gagawin yan, magre-react. O, halimbawa, nakita yung mukha mo. O, puta, maiinit na ulo ng tao. Dahil makikita yung mukha mo. So, lahat ng tao na nagsasalita, merong pinaghuhugutan, may pinanggagalingan. Yung baliw lang, katulad mo, yung reklamo na hindi naman hirap sa buhay. Tanga. Inaangat lang daw ni Erice yung sarili niya, gago. Inaangat ni Erice, sinasabi na nga ni Erice, hindi naman akin to. Ito yung narinig ko sa Caloocan. Bumaba ka kasi sa Caloocan, Claire, para malaman mo. Ang ina ninyo yung Caloocan, sa sobrang bulok ng Caloocan, si Trillanes tumatakbo na dyan. Kaya ka namumura eh. Sa sobrang wala na mapagpilian, dahil sa sobrang gulo dyan sa Caloocan, putang ina niyan. Pati si Trillanes tumakbo na dyan. Akala ko nga mananalo si Trillanes eh. Medyo tumaas pa bilib ko sa mga taga Caloocan dahil natalo si Trillanes eh. Pero walang hiya ka, Claire Castro. Pumunta ka sa syudad mo, sa Caloocan, tapos mag-ikot-ikot ka doon. Tingnan mo, putang ina, nakatiles na ba yung mga kalsada dyan? Mayroon na bang business district ang Caloocan? Meron na ba kayong BGC? Meron na ba kayong Ayala Avenue, ganyan? Wala. Putang ina yung Caloocan, huling dumaan ako dyan 10 years ago, at saka dumaan ako noong nakaraan, ganun pa rin yung Caloocan. Madami pa rin kalokohan dyan. Inutil ka. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya. At anong ebidensya nga hanapin mo? Magnanakaw nga kayo lahat. Ayan na nga, bahan-bahan na, ang taas ng presyo ng bilihin. Tapos, hindi naman sa Caloocan tong problema na to sa buong Pilipinas. Ang daming komunista, kaibigan yung mga rebelde, ang mahal ng presyo ng bilihin, putang ina, pinangako yung pabahay, wala naman nangyari. Yung pinangako yung tutuloy yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, wala naman nangyari. Sabi ni Diego Latigo, Shabu Business District, meron sa Caloocan, putang ina nyo. Hindi naman to problema ng Caloocan, problema ng Pilipinas to. Binabaha, ninanakawan, taas ng krimen, taas ng presyo ng bilihin. Hindi mo na kailangan ng ebidensya, Claire Castro. Kita mo yung, alam mo ebidensya ang pinakamalupit, Claire? Yung trust rating, approval and trust rating ni Bongbong. Yung approval and trust rating ni Bongbong, kung hindi ka naman tanga, negative 27, yun ang pruweba na wala kayong silbi. Oo, na walang may tiwala sa inyo, dapat yun ang iniisip. Anong pruweba hinahanap mo? Kailangan ng pruweba ng burden of proof is with the accuser. Gago. Nagmamanifest sa trust rating ninyo. Sige, kaya ka nga minumura eh. Kaya ka nagpunta ka ng Canada, pinagmumura ka doon eh. Tinawag ka pang pangit. Kaya ka nung nagpunta si Bongbong dito sa Davao at nagnakaw ng proyekto ng may proyekto, minumura siya ng mga estudyante eh. Yun yung pinakamalupit na pruweba na talagang putang ina wala kayong nagagawang matindi maganda sa bayang Pilipinas, mga hayop kayo. Yun lang yun. Ano pa ebidensyang hinahanap mong ogag ka? Ang inabulag ka ba? Nakasalamin ka na, hindi mo pa nakikita? kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Yusek, good morning. Pahabol na lang po. Kasi sa isang panayam, sinabi ni Congressman Erice na pinagsabihan daw siya ni DOTR Secretary Vince Dizon na isi-zero allocate daw siya amid his request na isang proyekto doon sa C3 sa may Caloocan. Kung dito, Yusek, nakausap niyo ba si Secretary Vince at talaga bang sinabi ni Secretary Dizon yan kay Congressman Erice?
Lin, salamat sa'yo, Lin, ha? Sa iyong pakulay. Actually po, nung nadinig ko na sinabi po niya yan, na siya daw ay nakausap, napagsabihan ni Secretary Vince Dizon, na siya ay magkakaroon ng zero allocation dahil siya daw ay nakakapanira sa gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi. So, ang una ko pong ginawa ay hindi tayo muna nagbigay ng anumang komento, tinawagan mismo natin si Secretary Vince Dizon at ipinaalam natin kung ano ang tinura nitong si Congressman Irice sa isang panayam. At yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary... Ang sinungaling si Vince. Natural, magsisinungaling yun. So ikaw na nagsabi, sinungaling si Vince. Yan ang pinasinungalingan ni Vince. So sinungaling si Vince. Kanino ka maniniwala? Kay Irice o kay Vince Dizon? Kay Irice, si Vince napakasinungaling. Sabi ni Vince Dizon, yung ginawa niyang kalsada sa EDSA, tatagal na 5 taon. 5 buwan pa lang, sira na. Sabi ni Vince Dizon, babantayan daw niya yung korupsyon. Hanggang ngayon, wala pa naman nakukulong sa korupsyon. Sinungaling si Vince. Talaga pasisinungalingan niya yan. Pag tinanong mo si Vince, siyempre magkakatsaba kayo. Sasabihin ng Vince, hindi, anong gagawin? Tinawagan mo pa ako. I-deny mo lang yan. Wala ka na ibang dapat gawin kundi i-deny yan. Claire Cason, tanga mo naman. Yun lang man trabaho mo, magsinungaling lang din. Hindi magsinungaling ka lang din. Ganun lang yun. Vince Dizon, dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Irice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Irice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. So, walang magiging dahilan para siya ay katakutan at hindi natatakot ang gobyernong ito sa anumang pagbabatikos. Dahil kung anuman ang mga mensahe ng ating mga kababayan, yan naman po ay tinatanggap at inaalam ng Pangulo para malaman kung ano ang kulang, kung anong dapat gawin. Pero yung mga mensahe na walang basihan, hindi po to nakakapanira sa pamahalaan. Hindi to nakakaapekto. Pero dapat po na ituwid. Dahil mayroon nagmamalaki kung ano-anong sinasabi sa pamahalaan, yun pala, galing lang sa kanyang sariling bibig na walang anumang ebidensya. Pero sinasabi ni Congressman Irice doon sa interview, Yusek, kung ano lang daw yung sentimiento ng tao, yun lang yung sinasabi niya. For example, sabi raw ng mga sa sentimiento, wala naman daw mangyayari doon sa flood control. Ng mga tao, sabi ng mga tao. Pero yun Totoo naman yun eh. Ilang buwan na, simula nung SONA. Actually, last year, sinabi niya, mahiya naman kayo. Nag-SONA na ulit. Ano yung sumunod na ipinangako niya? Racket. Tapos nangako pa siya na, na makakasuhan na, makukulong na yung kanyang pinsan. Hanggang ngayon, hindi pa nakukulong. Nakailang bahana. Nakailang bahana yung dumaan sa atin, hindi pa nakukulong yung hayop na pinsan niya. Yung baboy na pinsan niya. So, anong sentimiento ng tao? Naniniwala pa ba ang tao sa Pangulo? Hindi na, kaya nga negative 27 yung trust rating niya. Kaya nga bagsak na bagsak yung approval and trust rating kasi nga wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. Yun ang pruweba. So sinasabi talaga ni Irice yung totoo. Kasi yung din na sentimiento natin, maka-Irice ba tayo? Di naman. Dilawan man yan si Irice. Pero talagang sinasabi niya na, pucha, itong problema natin ngayon. Yung sinasabi ng mga constituents ko, dapat makinig sila. O kita mo, nakikinig ba sila? Hindi. Gigil na gigil si Madam. Area niya lang, kasi natin doon sa damdamin ng mga taong bayan. So, yan pala ang maliwanag na nung hinanapan natin siya ng ebidensya, ay wala siyang maipakita. Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, dahil maliwanag ang kanyang sinabi sa isang panayam sa channel, sa News 5, na sinabi na laglagan, na hindi madidimanda o makakasuhan si Speaker Romualdez at dahil laglagan na. Hindi yun. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. I-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So hindi siya pwedeng... Ilan to magsalita parang ogag eh. Tangina wala nang masabi eh. Mahina ka gumamit ng mga salita, Claire, no? Bakit ka ginawang speaker, spokesperson nang wala kang alam sa wordplay? Abogado ka pa naman. Puta kung ako talaga ang spokesperson, dali lang naman sagutin itong mga tanong eh. Dali lang naman yan para kaya lang kasi dahil gigil na gigil siya. O dahil yun ang trabaho niya, babuyin yung mga kalaban ng gobyerno, sila binababoy. Hindi na gagawin yung trabaho niya, paikot-ikot at kung ano-ano yung mga lumalabas sa bibig. Tangin to bobo. Pakahina mo, Claire. Mahina ka sa bardagulan, Claire, putya mag-seminar ka sa akin. Karil, P1N, mabuhay ka. Iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Sabi nga ni Irice, inutil, sabi ni Irice, relax ka lang, Claire, putang ina ninyo. Pag wala na kayo sa kapangyarihan, lahat kayo ididimanda ko. Humanda kayo, walang magtatago Walang aalis sa Pilipinas Kasi sa panahon ngayon, kung di ka pa naman bobo, Claire, alam naman namin binayaran nyo lahat Alam namin na bayad nyo lahat. Ilang taon na lang naman, isang taon na lang naman tapos na ang problema ng bayan Pilipinas. Ang problema man lang kayo. So pag tapos na kayo, wala na kayo sa kapangyarihan, humanda kayo kasi hahabulin kayo ng mga Pilipino sa lahat ng mga kahayupan na ginagawa nyo. Negative 27 trust rating, ma'am. Uubhusin kayo, maniwala kayo, galingan nyo magtago, pati ikaw. Kaya na magtago ka sa matris ng nanay mo kung gusto mo. Diba? Inutil.
Ayan mga bossing, maraming salamat sa inyo panonood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. At least kahit ganito mga balita sa Pilipinas, napasaya ko kayo. At kung talagang masaya kayo, i-upload natin to as video. Mapalad ang mga nakapanood ngayon dahil mga members na lang makakapanood ng mismong live, pero i-upload natin to as video. So i-share ninyo, i-like ninyo para mapanood ng lahat ng mga salot sa Pilipinas. Baka sakali mamatay sila sa inis o mabawasan ng mga demonyo sa Pilipinas, di ba? Okay.